Welcome back mga kalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang mga bagay na itinago sa ating kasaysayan patungkol sa ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kapag nababanggit ang pangalang Ferdinand Marcos ay ang unang sumasagi sa isipan natin ay ang martial law, batas militar at diktatorya. Ngunit marami pang bagay ang tunay na hindi pa alam ng karamihan sa ating mga Pilipino patungkol sa pangalan ni Ferdinand Marcos na pilit tinatago sa ating kasaysayan ng mga oligarko na namuno noon sa ating bansa na hindi inilathala sa mga libro sa ating paaralan mula sa elementarya pa lamang sa mga makabayan at legacy books hanggang sa mga araling panlipunan ay hindi na ipahayag ang nagawang ito ng ating Pangulo na naging dahilan kung bakit isa ang Pilipinas sa pinakamalakas at kinatatakutang bansa noon sa Timog Silangang Asya. Ating tunghayan ang ibang mga nagawa ng ating dating Pangulong Marcos. Una sa listahan ay ang mga nuclear power plants sa panahon ng Administrasyong Ferdinand Marcos. Isa ito sa naging pangunahing proyekto noon ng Administrasyong Marcos na makapagpatayo ng mga nuclear power plants sa ating bansa at isa na rito ang nuclear power plant sa Bataan. Naglalayo ng ating dating Pangulong Marcos na makapagbigay ng efficient, sufficient at reliable na kuryente sa mamamayang Pilipino upang hindi tayo makaranas ng mga brownout at ang ating kuryente ay mas kalidad at hindi lubhang nakakaapekto sa mundo o nagkakabakas ng carbon footprint. Kaso nga lang nung malapit nang matapos ang planta ay pinasara ito ng sumunod na administrasyon pagkatapos ng pagpapatalsik sa dating Pangulo at pati na rin ang ibang mga plano nito para sa enerhiya at water systems para sa ating bansa. Itinago rin ang mga nagawang ito ni Ferdinand Marcos sa mga libro at pahayagan. Kung nagpatuloy sana ang mga proyektong ito ni dating Pangulong Marcos ay hindi na sana tayo nakakaranas ng mga brownout at kakulangan sa tubig. Isa pa rito na dati nakapangalan sa gobyerno ang kuryente at tubig kaya mura lamang ang binabayad natin, pero ngayon ay naibenta na ito ng mga sumunod na administrasyon at mga oligarko sa pribadong sektor at tuluyan nang nagmahalan ang bill sa kuryente at tubig. Kasunod naman ito ay ang mga armas militar na ginawa sa panahon ng Administrasyong Marcos. Hindi lang sa pagpapalaganap noon ng batas militar naging kilala ang ating dating Pangulong Marcos, kundi nagsikap rin ito na palakasin ang armas militar sa ating bansa upang hindi tayo kayang madaliin ng ibang mga bansa na maprotektahan natin ang ating bansa. Naglunsad doon ng mga proyekto ang ating dating Pangulo para maglikha ng mga missiles na magpoprotekta sa atin pati na rin mga military jeepneys noon at missile carrier road vehicles para sa mas mabisa at malayang paggamit ng mga missiles sa lupa at labanan. Tunay na napakataktikal ang mga plano ni Ferdinand Marcos noon bilang siya rin ang nanilbihan bilang sundalo noon at alam niya ang mga kakulangan natin patungkol sa armas militar at paano natin mapapalakas ito. Kumakalap rin siya ng mga opinyon sa mismong militar kung paano pa mapapagbuti ang ating armas militar at ito ang ilan sa mga nilikha at pinanong likhain sa Administrasyong Marcos. Nagkaroon tayong napakaraming mga klase ng fighter jets noon na pinapalipad mismo ng ating Philippine Air Force na ngayon ay ang iba ay kinalawang na lang dahil hindi naingatan ng mga sumunod na administrasyon. Mayroon din tayong napakaraming mga tangke de gera na pinaparada pa noon mismo sa Luneta upang maipakita lamang na handang Pilipinas noon sa kahit anuman. Nalikha rin noon sa Administrasyong Marcos ang kauna-unahang Philippine-made helicopter na Hummingbird na idinisenyo at inikha ng ating Philippine Aerospace Defense Company o PADC. Isipin mo yon na kaya pala ng Pilipinas mismo na lumikha ng mga aircraft at sa panahon rin ng dating Pangulong Marcos ay tayo mismo ang lumikha ng ating mga armas at baril na nais sanang maipagpatuloy niya. Kaso nga lang ay kagaya ng alam natin sa ngayon ay halos umuungkat na lamang tayo ng mga armas mula sa ibang mga bansa. Ngunit alam ng ating dating Pangulo noon na kaya mismo ng Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa armas militar. Mayroon ding secret missile project noon ang kanyang administrasyon na kung tawagin ay Project Santa Barbara, kung saan isa sa mga na-develop na missiles rito ay ang Bongbong rocket. Ipinangalan mismo ni Ferdinand Marcos sa kanyang anak ang isa sa mga missiles na para sa depensa para mapaurong ang mga hukbong militar ng Amerika sa Pilipinas na sa panahon rin niya ay naipababa niya ang taon mula sa 90 years bilang 25 years na lamang. Nahinto at pinasara lamang ang proyektong ito
dahil na rin sa pagpapatalsik sa ating dating Pangulong Marcos at ibinaon na lamang sa limot. Isa rin sa pinakamalikhaing proyekto noon ni Ferdinand Marcos ay ang anti-typhoon missile project niya noon na naglalayo na mapahinto ang mga bagyong pumaparating sa ating bansa. Tama ang inyong narinig mga kaalam, nasa isipan mismo ni Marcos noon na magsagawa ng mga missiles na ipapaputok sa mata ng bagyo upang wasakin ito. Tunay na maganda ang layo ng proyektong ito na sa kasamang palad ay hindi rin natapos dahil sa pagkawala ni Marcos sa pwesto. Isipin mo na lang kung gaano karaming mga sakuna ang napigilan ng proyektong ito. May isip natin kung gaano karaming buhay ang sanay na iwasan nating mawala. Gaano karaming pamilya ang hindi nawala ng tirahan at mga pagkakakitaan at gaano kalaking pinsala ang tiyak na naiwasan natin kung nakumpleto ito. Tunay na sayang talaga na sana ay naiwasan natin ang mga malalaking bagyo gaya ng Sendong, Yolanda at Odette. Alam niyo rin ba na meron na tayong hospital ship noon sa panahon ni Ferdinand Marcos? Tama mga kaalam na meron tayong hospital ship noon pa sa panahon ng ating dating Pangulong Marcos. Ang hospital ship na ito ay mga rescue aircraft din dahil ito ay inilunsad ni Marcos dahil alam niyang malapit tayo sa bagyo dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo. Kaya naman inihanda niya ang hospital ship na ito na sa kasamang palad ay hindi naingatan ng mga sumunod na administrasyon at ang hospital ship na ito ay lumubog. Kung sa paghahanda lamang sa sakuna ay tunay na napakaraming plano ng dating Pangulong Marcos para sa bansa at masasabi nating mahirap talaga siyang pantayan. Mula sa paghahanda sa mangyayari hanggang sa planong tuluyang maiwasan ito ay tunay na malikhain ng ating dating presidente. Ngunit ang mga naigawa niyang mga proyekto at mga plano sa ating bansa ay hindi nailathala sa mga aklat at pinilit na itinago sa publiko ng mga oligarko at mga namumuno noon sa ating bansa upang mabaon sa limot ang mga nagawa ng ating dating Pangulo. Ngayon ay maging tanaw ninyo ito sa ating kasaysayan sa mga ginawa ni Ferdinand Marcos na naghangad lang din naman ng kaginhawaan at kaunlaran sa ating bansa na ang kapakanan mismo ng mga mamayan ang nasa isipan nito. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi ninyo sa mga proyekto at mga plano noon ng ating dating Pangulong Marcos? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.